Samantala, isang senador isinusulong ang mahigpit na pagpapatupad ng GMRC law. Ito ay sa harap na rin ng problema sa bullying at karahasan sa ilang paaralan na minsan ay nauuwi pa sa trahedya. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Ito pinadala lang sa akin. Ang mga eksena katulad nito na nangyari sa Bagong Silangan High School sa Quezon City na umabot pa sa sabunutan ng mga estudyante. Ilan lang yan sa lubos na kinababahala ng ilang senador na umano'y eksena ng bullying dahil hindi lang natatapos sa away eskwela at tumatawid paminsan sa social media kung saan nagva-viral ang ilang video. Pag in-upload nila yan, hindi rin natin makokontrol yung share. Pwede lang i-share yan sa isa, pwedeng i-share yan sa 1 milyon. No? Hindi na natin makokontrol yan. At mananatili yan sa internet forever. No? So, ang incidents of bullying ngayon, hindi lang mangyayari ngayon, pero may sugat yan o malalim na sugat hanggang sa darating pang mga panahon. Subalit hindi lang sakitan kung minsan ang resulta. Ang ilan nauuwi pa sa pagkamatay. Base sa lumabas sa pagdinig ng Senado. Dahil sa mga insidente ng bullying, kinwestiyon ni Senator Sherwin Gatchalian kung bakit hindi pa naiimplementa ng kabuuan ang batas na GMRC and Values Education Law. This year is 2025. And we're yet to see the full rollout of GMRC. So what we demand is a full rollout of GMRC come 2025-2026 school year. We cannot wait anymore. Hindi na tayo pwedeng mag-antay pa ng isang mamatay dyan na bata dahil hindi natin natuturuan sila ng maaga. So first, Mr. Chair, in terms of it not being implemented for 2022 to 2023 school year, a prime consideration, Mr. Chair, would be the changes that had to be made by the agency during the pandemic in terms of the priorities, shifting to the modalities that we had to adopt for the learning continuity. Pero ang mga guro naglabas din ng hinaing sa kanilang sitwasyon sa mga eskwelahan. Sa dami po ng karapatan ng bata, hindi ka pwedeng magsalita ng nakakasakit sa kanyang damdamin. So, dapat din po siguro na poprotektahan din ang teacher para po nakakagawa. Okay naman po yung positive discipline, pero sa bahay po, di po ba? Kailangan meron din hawak, meron din karapatan si teacher na disiplinahin yung bata. Pero dapat po ma-define yun. Ilan sa nakikitang rekomendasyon ni Gatchalian para maiwasan ang bullying sa eskwelahan ay ang implementasyon ng GMRC Law, pagpapalakas ng implementasyon ng Anti-Bullying Act, pati na rin ang pag-iimplementa ng Basic Education, Mental Health, and Well-Being Promotion Act. Minumungkahi rin ang pag-regulate ng mobile devices sa loob ng eskwelahan at paglalagay ng mga CCTVs. Ang Department of Education naman, pinapalakas pa ang kanilang mga programa para labanan ng bullying sa mga eskwelahan. And our integration of the anti-bullying and rights-based approach to the K-12 curriculum. So our goal is to make the teaching manual for children's rights more readily available and effectively rolled out in schools. And of course, in terms of the role of the Child Protection Committee functionality assessment tool, we hope to have that implemented and rolled out to the remaining 45,000 plus schools so that we can get a better picture of the current needs of our schools for CPCs. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.